passport. Ngayon na natin malalaman kung approved or denied. Pero sana approved naman. So, bale, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Pag-uusapan muna natin kung ano yung mga pinasa namin habang papunta na tayo doon. So, for tourism, bali ano pala, naabutan kami ng announcement na kailangan magpasa na 3 months before yung travel date. Since ang ticket namin, since Filipino tayo, ticket muna bago visa. Dahil mas mura yung ticket kapag mas malayo pa yung date. Ang travel date namin is April 30 hanggang May 9. So, 10 days. Pero technically, parang 8 lang siya since yung first day, yung April 30 is gabi na kami makakarating. Tapos yung last day, parang 6 PM yata yung flight back to Manila. So technically 8 days yung pinaka buong araw namin dun. So, yan nga, since tourism, nag-apply kami sa Attic Tours. Kasi taga Bulacan kami. So, ang pinakamalapit sa amin is Attic Tours SM Fairview. Saka yung mga nasa Manila, which is ano mo to, yung SM North, SM Mega Mall, medyo malayo na siya sa amin. Tsaka ang ginagawa nila, madaling araw pa lang sila, madaling araw pa lang pumipila na sila. So hindi applicable sa amin. So naghanap kami ng mas malapit, tsaka hindi yung madaling araw yung pila. Nakita ko sa Japan Dummies, nag-search kasi ako every time. Yun nga, medyo si SM Fairview talaga yung walang pila na Attic Tours. So, for tourism, ang mga kailangan lang naman or yung mga requirements is number 1, syempre yung passport na may holder signature. And then, second is yung, syempre yung application form. Ang application form naman, kung hindi ka makakapag-print or makakuha sa online, pwede ka naman bigyan ng agency na i-fill up mo. Pero ako, nag-search lang ako sa Japan Embassy, tapos pinrint lang namin, and then fill upan. And then, syempre yung PSA issued birth certificate and marriage certificate for those who are married. January 27 kami nag-apply. So, a week before that, or 2 weeks yata, doon kami nag-request for PSA. Birth certificate, saka marriage. And then, ayun, bank certificate. Bali yung bank certificate, since nga alam namin na alis kami, talagang lahat ng pera pumapasok sa isang sa isang bangko lang namin pinapasok para maipon lahat doon for 6 months para yung ADB niya mataas din. Yun kasi yung tinitignan yata ni Consul ng Japan, yung ADB. Hindi naman kailangan sobrang laki ng laman, pero kailangan syempre kayang i-accommodate yung trip to Japan. Since kaming tatlo ang aalis, kailangan, ang usually nakikita ko or nababasa ko kasi, kailangan merong 10,000 per head per day ka sa Japan. Pero yung iba naman, yung ibang nagpapasa naman, hindi naman din ganun kalaki yung yung nilalagay nila sa bank certificate, pero na-approve naman. So depende din talaga. Ang mahalaga lang naman kasi talaga may panggastos ka doon, saka may ties ka sa Philippines na babalik ka. Next is yung applicant's tax payment certificate or yung ITR. Since si Maiko working siya sa private company, meron siyang ITR, which is ang pinasa
na original copy na binibigay ng company. Then, next is yung employment certificate or yung COE na galing din syempre sa HR with signature. Tapos, kung wala ka namang IDR or those who are VAs, mga ganyan, or may provide na IDR, kailangan mo lang gumawa ng cover letter na nag-explain ka na kung bakit walang IDR. Tapos, dun sa mga hindi naman employed or may mga business, kailangan lang nila ng DTI saka yung IDR nung mismong business nila or yung BIR. Since sa amin ang may trabaho lang yung husband ko, which is sa private nga, kailangan namin ng guarantee letter ng anak ko, which is i-guarantor kami ng husband. So, anong bang kailangan? Syempre, guarantee letter. Doon din manggagaling yun dun sa Japan Embassy na website. And then, proof of relationship between applicant and guarantor, which is andun na rin naman sa ipinasa namin, which is yung marriage certificate and then yung birth certificate na PSA. Next is yung photocopy of tax payment certificate. Pero yun, hindi na kami pinagpasa ng photocopy since kasama naman namin siyang mag-travel. Kahit yung employment, yung COE, hindi na rin kinuha yung Xerox copy since nga, yun nga, kasama namin siya mag-travel. Pero mas okay kasi na dalhin nyo pa rin yung mga may kasamang Xerox. At lahat ng mga documents na ipiprint nyo, kailangan lahat naka-A4. Ang hindi lang required na naka-A4, yung mga requirements na talagang galing sa company, which is yun nga yung IDR, COE, since sa company nga manggagaling. And then, ayun lang naman. Siguro after nitong vlog, ipopost ko na lang yung mga screenshots ng mga sample na fill up ng mga requirements. So, ano pa ba? Ano pa bang mga tips ang mga pwedeng mabigay? Ikaw. Tips nga eh. Have fun in Japan. Ano pa bang kailangan? Medyo ngayon strict ang Japan, kaya kinakabahan din kami kung ma-approve. Pero sana ma-approve. Kasi ang in-announce nga nila is over tourism na. Kaya ang nangyari, sobrang dami talagang nag-apply ngayon. Yun nga pala. January 27 kami nag-apply, Attic Tours. And then, ang sinabi nila na possible na lodging pa sa embassy is 3rd week or 4th week ng March. Pero since feeling namin sinasabi lang siguro nila para hindi mag-expect yung mga clients nila na maagang darating. Kasi since na over tourism nga, ang dami nilang mga clients and backlogs na ipapasa sa embassy. Pero nag-text, kailan nag-text? 26 ba? 25? Parang 25 lang, February 25 hindi, 27 nata yun, mga 27 February 27 siya, sila nag-text na ready for pick up na nga yung mga passport. Kaya weekdays yun kaya ngayon pa lang namin kukunin, which is March 2 na Sunday. So sana approve. Baltaan na lang namin kayo later. Sleep na uwi.
here na, nakapag-park na kami. Pasok na kami na SM. It's so hot. So what? Malalaman na natin ang result. Hello guys! Na-approve kami! Pakita mo daw. Pero close mo. Single. Single entry for ilang hanggang May 26 daw. Thank you Lord! Answered prayer. Tuloy ang Japan. hindi masasayang yung mga ticket. Nafe-feel ko na approve. How about you? What's your reaction? Nung nakita ko na binubuklat niya na yung date, tinatanong kasi kung yung anong birthday daw. Tapos binubuklat niya na eh. Wala siyang sinabi na denied eh. Yay! Makakapag-book na ako ng mga ticket natin sa USJ and Disneyland. Yeah, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Pwede na kami bili ng OOTD. Ng mga outfits na gusto namin. Yes! Yay! Thank you Lord. Yun lang. Mamaya na tayo magkwentuhan. We're gonna eat in Ramen nugget. Ramen. Thank you Lord. Bless. Answered prayers. Nakaka-anxiety talaga. Sobra. Nakakaba habang naglalakad. Later na tayo magkwentuhan. Kakain muna kami. Gutom na kami. Nakatulog nga. Bye ka na. Bye-bye. Hi guys. We're in Ramenagi. To celebrate the approval of our visa in Japan. Magpa-practice na ako. Kumain ng ramen. Big kasi yung bowl eh. I want to eat in Japan salmon, ramen, and origami. Gusto mo lang naman doon mga convenience store. Yes. And ano pa? Gachapon. Ano? Pati yun. Ayan, gachapon. Vending machine. Papa. Say hi. Bye-bye. See you later. Hello guys. Ayun na nga. Nakuha na namin yung passport. And it's approved. So, tuloy ang Japan. Pagkarating namin doon, binigay ko lang yung resibo. And then, kinuha na nila yung passport. Ang unang tinanong lang naman yung birth date. So, tapos pinakita na na-approve. Medyo nakakaba talaga. Ng very, very. Ano pala namin, flight ticket namin, nakuha namin noong October 10. Which, mababa lang siya. Nasa parang 8,000 or 9,000 lang. Bali, tatlo kami. Umabot lang yata ng 30,000 to 31,000. Kasama na yung 2 baggage allowance